Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamoxki TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang napakatinding laban na yayanig sa buong korte. Isang laban kung saan ang hustisya ay tila nabili na ng mayayaman at makapangyarihan. Akala ng lahat ay tapos na ang laban para sa isang kaawa-awang matanda. Ngunit hindi nila akalain na ang magiging tanging pag-asa niya ay ang kanyang apo. Isang bata na may pambihirang talino na magpapatahimik sa mga nagmamalaki. Ano nga ba ang nakita ng batang ito na siyang babago sa takbo ng lahat? Mananatili ba siyang tahimik o gagamitin niya ang kanyang kakaibang galing para pabagsakin ng isang mapang-aping sistema? Sigurado akong mapapako ang inyong tingin hanggang sa huling sandali dahil sa mga hindi inaasahang revelasyon. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento ay maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento. Tara po at simulan na po natin. Sa isang maliit at tahimik na sitio sa probinsya, payak ang pamumuhay ng maglolong si Mang Sani at ang kanyang 9 na taong gulang na apo na si Jun. Si Mang Sani ay isang tapat na tagapangalaga ng isang malawak na lupain na pagmamay-ari ng isang mayamang negosyante. Sa kabila ng kanyang katandaan at panghihina ng katawan, pilit niyang itinataguyod ang pag-aaral ng kanyang apo. Si Jun naman ay kilala sa kanilang lugar, hindi dahil sa siya ay mahirap, kundi dahil sa kanyang pambihirang talino. Sa murang edad, kaya na niyang magbasa ng mga makakapal na libro at lutasin ng mga komplikadong problema sa matematika na pang-college na. Ngunit isang gabi, ang katahimikan ng kanilang buhay ay tuluyang naglaho. Biglang binalot ng takot ang maliit na kubo ni Mang Sani. Pweresang binuksan ng mga otoridad ang kanilang pintuan, kasama ang isang lalaking nakasuot ng mamahaling Amerikana. Siya si Attorney Lofer, ang kilala at mayabang na abogado ng mayamang korporasyon na nagmamay-ari ng lupang binabantayan ni Mang Sani. Inakusahan ng matanda sa isang krimen na kailanman ay hindi nito kayang gawin. Ang pagnanakaw ng milyong-milyong halaga ng mga kagamitan at dokumento sa loob ng ari-arian. Wala po akong kinalaman sa sinasabi niyo, Attorney Lofer. Buong buhay ko ay naglingkod ako ng tapat sa pamilyang ito. Hindi ko magagawang magnakaw. Huwag mo na akong daanin sa mga iyak mo, matanda. Lahat ng ebidensya ay tinuturo ka. Ang mga katulad niyong mahihirap ay walang ibang alam gawin kundi ang maging suwail kapag nabulag ng pera. Dali na yan sa presinto. Habang pilit na pinagdidikitan ng posas ang nanginginig na mga kamay ni Mang Sani, walang nagawa ang matanda kundi ang umiyak. Sa gilid ng silid, tahimik na nakatayo ang batang si Jun. Walang luha na umaagos sa kanyang mga mata. Ngunit ang kanyang itsura ay puno ng matinding konsentrasyon. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa mga kinikilos ni Attorney Lofer at sa mga hawak nitong papel. May isang bagay na napansin si Jun na ikinikilos ng abogado. Isang bagay na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Bitawan niyo ang lolo ko. Ang mga ebidensya ninyo ay kulang sa lohika at ang mga dokumentong hawak mo, Attorney Lofer, ay may mga irregularidad sa petsa at lagda. Napatigil ang lahat sa loob ng silid. Lumingon si Attorney Lofer kay Jun at pagkatapos ay humalakak ito ng napakalakas na tila ba narinig ang pinakamalaking biro sa kanyang buong buhay. Nilapitan niya ang bata at tiningnan ito mula ulo hanggang paa ng may matinding paghamak. Aba, tingnan mo nga naman. Ang itlog, gustong magmarunong sa manok. Bata, gatas pa ang amoy mo. Huwag mo akong pangaralan tungkol sa batas at lohika. Ang lolo mo'y mabubulok sa kulungan dahil wala kayong pambayad sa abogado. At walang sino mang maniniwala sa isang musmos na katulad mo. Ang batas ay para sa katotohanan. Hindi para sa mga taong gumagamit ng kapangyarihan para mag-imbento ng kwento. Magkikita tayo sa korte, Attorney Lofer.
Aba, hinahamon mo talaga ako. Sige, hihintayin kita sa korte. Batang henyo. Tingnan natin kung saan naabot ang tapang mo kapag ginarap mo ng batas. Siguraduhin mo lang na hindi ka maiyak kapag tuluyan ang nabilanggo ang lolo mo habang buhay. Matapos ang gabing iyon, nang marahas na pag-aresto kay Mang Sani, ang maliit at payak na kubo ni na June ay nabalot ng nakabibinging katahimikan. Para sa isang ordinaryong bata, ang maiwang mag-isa matapos makulong ang nag-iisang tagapangalaga ay sapat na upang umiyak at mawala ng pag-asa. Ngunit si June ay hindi isang ordinaryong bata. Sa halip na magmukmok, naupo siya sa harap ng kanilang maliit na lamesang gawa sa kawayan. Sa ilalim ng liwanag ng isang gasera, inilatag niya ang ilang piraso ng papel. Ang kopya ng warrant of arrest at ang paunang ulat ng pulisya na nakuha niya mula sa isang mabait na kapitbahay na nagtatrabaho sa munisipyo. Habang binabasa ni June ang bawat salita, ang kanyang isip ay parang isang sopistikadong computer na nagsusuri ng mga data. Ang kanyang pambihirang memorya o eidetic memory ay nagdadownload ng bawat detalye. Napansin niya agad ang mga butas sa kwento ng prosecution. Ngunit alam niya na sa loob ng korte, ang lohika ay kailangang samahan ng matibay na ebidensya. Dahil walang pera upang kumuha ng mamahaling abogado at dahil tinanggihan sila ng mga lokal na legal aid clinics dahil sa takot sa impluensya ng korporasyong kinakatawan ni Atty. Lufer, napagtanto ni June na siya lamang ang tanging pader na sasandal sa kanyang lolo. Masyadong mabilis ang paglabas ng warrant. Ang mga perma sa ulat ay tila ginawa sa iisang oras lamang at ang selyo ng opisina ay may kakaibang anggulo. Hindi tama rito. Kung gusto kong iligtas si lolo, kailangan kong makita ang pinagmulan ng lahat ng ito. Bulong na sabi ni June sa kanyang sarili. Kinabukasan, habang ang buong sityo ay abala sa kani-kanilang mga gawain, si June ay tahimik na nagtungo sa pampublikong silid-aklatan ng bayan. Doon, sa loob ng 5 oras, walang tigil niyang binasa ang mga makakapal na libro ng batas. Mula sa Revised Penal Code, ang mga patakaran sa ebidensya, hanggang sa mga nakaraang desisyon ng Korte Suprema tungkol sa mga kaso ng pagnanakaw at pamamalsi. Ang tagapangalaga ng silid-aklatan ay napatitig na lamang sa bata. Namamangha kung paano ang isang musmos ay nagagawang intindihin ang mga terminolohiyang legal na kahit ang mga estudyante ng batas ay nahihirapan. Nang sumapit ang gabi, alam ni June na kulang pa rin ang kanyang hawak. Kailangan niyang pasukin ang mismong lugar kung saan naganap ang sinasabing krimen. Ang rest house ng pamunuan ng kumpanya na matatagpuan sa itaas na bahagi ng bundok, ang lugar na binabantayan ng kanyang lolo sa loob ng maraming taon. Sa ilalim ng kadiliman at sa tulong ng kanyang maliit na katawan, palihim na dumaan si June sa likurang bakod ng ari-arian. Iniiwasan ang mga dako na madalas dambangan ng mga gwardya. Nang makarating siya sa likod ng malaking bahay, napansin niyang bahagyang nakabukas ang isang bintana sa may silid ng lumang aklatan at imbakan ng mga dokumento. Mabilis, ngunit tahimik na umakyat ang bata. Sa loob ng silid, gamit ang isang maliit na pulang ilaw ng kanyang laroang flashlight upang hindi mapansin sa labas, nagsimula siyang magganap. Hinalugog niya ang mga estante, ngunit ang kanyang pansin ay naakit sa isang lumang kabinet na gawa sa mabigat na kahoy. Nang itulak niya ito ng bagya, may isang lihim na compartment na bumukas sa dingding. Doon sa loob, nakita niya ang isang bagay na hindi kailanman inasahan ng sinuman. Isang bagay na itinatago sa madla. Isang ebidensya na sadyang iniwan upang hindi makita ng mga imbestigador. Biglang napatigil si June. May narinig siyang mga yabag ng sapatos na patungo sa direksyon ng silid na kanyang kinaroroonan. Mabilis niyang isinilid sa kanyang lumang bag ang mga nakitang papel at ang isang maliit na bagay mula sa loob ng compartment. Agad siyang sumisid sa ilalim ng isang mahabang lamesa na may makapal na telang takip. Pagkabukas ng pinto, pumasok ang 2 lalaki.
Ang isa sa kanila ay walang iba kundi ang mayabang na abogado na si Atty. Lufer, kasama ang gwardyang si Raul. Siguraduhin mo, Raul, na walang makakapasok dito sa loob ng rest house habang hindi pa natatapos ang pandinig bukas. Ang matandang si Sunny ay siguradong mabubulok na sa kulungan. Wala silang kakayang lumaban, lalo na't ang tanging kasama ng matanda ay ang kanyang amibgatas na apo. Pero, Atty. Lufer, paano kung may makakita sa mga kagamitan na itinago natin sa kabilang bodega? Baka magduda mga pulis kung bakit hindi nila nahanap yun nung nag-imbestiga sila. Huwag kang tanga, Raul. Sino ang magdududa? Ang mga pulis ay naniniwala na sa kwento natin dahil sa mga peking dokumento na ginawa ko. Ang mahalaga, kapag napatunayang guilty ang matanda, mapapaalis natin ang pamilya niya sa lupang ito. At sa wakas ay maitutuloy na ng korporasyon ang pagtatayo ng bagong resort dito nang walang sagabal. At ikaw, makukuha mo ang bonus mo. Kaya ayusin mo ang pagtistigo mo bukas sa korte. Naiintindihan mo? Opo, Atty. Lufer. Makakaasa kayo. Walang makakaalam ng totoong nangyari. Habang nakikinig sa ilalim ng lamesa, si Jun ay hindi natakot. Salip, ang kanyang mga mata ay kislap ng isang matatag na determinasyon. Palihim niyang pinindot ang isang button sa kanyang maliit na digital toy na binago niya upang maging isang sensitibong voice recorder. Nairehistro ng aparato ang bawat salita at bawat plano ng dalawang may sala. Nang umalis ang dalawa at muling naging tahimik ang paligid, dahan-dahang lumabas si Jun mula sa kanyang pinagtataguan. Lumundag siya palabas ng bintana at tumakbo pabalik sa kanilang kubo. Bitbit ang mga ebidensyang wawasak sa kayabangan ng abogado. Kinabukasan, dumating ang araw ng paglilitis. Ang bulwagan ng korte ay puno ng mga osisero at mga mamamahayag na interesado sa kaso ng isang matandang magnanakaw umano. Pumasok si Atty. Lufer na tila isang hari. Nakataas ang noo at may ngiti ng tagumpay. Subalit ang lahat ay napalingon nang pumasok ang maliit na si Jun. Bitbit ang kanyang lumang bag, handang harapin ang higante para sa kanyang lolo. Ang loob ng bulwagan ng korte ay nababalutan ng malamig na hangin. Ngunit ang atmosfera ay nag-aalab sa tensyon. Sa kaliwang bahagi ng silid, nakaupo si Mang Sunny. Nakayuko, bakas sa muka ang labis na kahihiyan at pangamba. Sa kanang bahagi naman ay naroon si Atty. Lufer. Tuwid na tuwid ang upo, paminsan-minsang tinitingnan ang kanyang mamahaling relo habang nakangisi sa mga reporter na naroon. Para sa kanya, ang araw na ito ay isang formalidad na lamang bago niya tuluyang maipanalo ang kaso at makuha ang lupain. Ang korteng ito ay opisyal ng bukas para sa pandinig ng kaso numero 404. Ang pamunuan ng korporasyon laban kay Sunny. Handa na bang magkabilang panig? Sabi ng judge. Tumayo si Lufer ng may mayabang. Inayos ang kanyang Amerikana. Handang-handa na po, Your Honor, para sa pagpapanatili ng batas at pagpaparusa sa mga nagkakasala. Para sa panig ng akusado, nasaan ang inyong legal counsel? Isang sandali ng katahimikan ang namayani. Lumingon ang hukom. At doon ay tumayo ang maliit na si Jun mula sa tabi ng kanyang lolo. Binuwat niya ang kanyang lumang bag at tumakbang ng may katatagan patungo sa gitna ng korte. Magandang araw po, Your Honor. Ako po si Jun, ang apo ng akusado. Narito po ako ngayon para tumayo bilang kanyang opisyal na kinatawan sa ilalim ng alituntunin ng korte na nagpapahintulot sa isang kamag-anak na idepensa ang isang akusado na walang kakayahang kumuha ng abogado. Lalo na sa mga natatanging sitwasyon kung saan ang hustisya ay nanganganib. Agad na nagkaroon ng mahihinang bulungan sa likod ng korte. Ang mga tao ay nagtinginan. Ang iba ay naawa, samantalang ang iba naman ay napangiti dahil sa tingin nila ay isang malaking biro ang nangyayari. Tumayo si Atty. Lufer. Humalakhak ng mahina at hinarap ang hukom.
Your Honor, kung ang batas po ay nakasalari lamang sa suot na Amerikana at sa haba ng taon ng pagiging abogado, baka nga po wala akong karapatan dito. Ngunit ang alam ko po, ang batas ay nakabatay sa katotohanan at ebidensya. Kung tiwala po si Atty. Lufer sa kanyang mga paratang, wala po siyang dapat ikatakot kahit isang bata pa ang karap niya sa katwiran. Maliban na lamang kung may tinatago siya. Napakunot ang noo ng hukom. Napansin niya ang kaibang talas ng pananalita ng bata. Bihira ang ganitong katatagan sa isang musmus pa lamang. Pinapaalala ko sa dalawang panig na panatilihin ang kaayusan. John, pinapahintulutan ka ng korteng ito na magsalita para sa iyong lolo. Ngunit sa sandaling makita ko na hindi mo alam ang proseso, itutuloy natin ang kaso ng mabilis. Atty. Luper, tawagin mo ang iyong unang testigo. Salamat, Your Honor. Tinatawagan ko sa witness stand ang gwardya ng ari-arian, si Ginoong Raul, upang magbigay ng kanyang direktang testimonya. Umakyat si Raul sa witness stand. Kitang-kita ang kanyang kaba. Ngunit nang sulyapan niya si Atty. Lufer ay tila nabuhayan siya ng loob. Nanumpa siya na magsasabi ng katotohanan. Ginoong Raul, maaari mo bang isalaysay sa korte kung ano ang eksaktong nakita mo noong gabi ng 15 ng buwang ito sa ganap na 11:00 ng gabi? Opo, Atty. Lufer. Noong gabing iyon, habang nagrurunda ako sa paligid ng pangunahing opisina, nakita ko po si Mang Sonny na pumasok sa loob. Madilim po ang paligid noon, pero dahil sa napakaliwanag ng buwan na tumatama sa bintana, kitang-kita ko ang kanyang muka. Bitbit niya ang isang itim na bag na naglalaman ng mga mamahaling kagamitan ng kumpanya. Agad siyang tumakbo palabas nang mapansin niya ako. Salamat, Raul. Your Honor, ang testimonya ng gwardya ay direkta at malinaw. Walang ibang tao na may akses sa susi kundi ang matanda. At siya ay nakita mismo sa akto. I rest my direct examination ng testigo. Tumingin ang hukom kay June. Akala ng lahat ay matatakot ang bata dahil napakabigat ng pahayag ng testigo. John, oras mo na para sa cross-examination. Mayroon ka bang mga katanungan para sa testigo? Opo, Your Honor. Marami po. Humakbang pasulong si June. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang piraso ng papel. Hindi siya tumingin sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa gwardyang si Raul na tila ba binabasa ang bawat tibok ng puso nito. Ginoong Raul, sinabi mo na madilim ang gabi ngunit nakita mo ng malinaw ang mukha ng aking lolo dahil sa liwanag ng buwan sa ganap na 11:00 ng gabi, hindi ba? Sigurado ka ba sa iyong payag? Oo, sigurado ako. Napakaliwanag ng buwan noong gabing iyon. Kaya imposibleng magkamali ako ng muka. Your Honor, nais ko pong isumiti sa korte ang opisyal na ulat at sertipikasyon mula sa Pag-asa ukol sa lagay ng panahon at astronomiya noong gabing iyon. Partikular ang ay 15 ng buwan. Ayon sa siyentipikong ulat na ito, ang gabing iyon ay isang new moon o bagong buwan, kung saan ang buwan ay 0% makikita at walang kahit anong aninag ng liwanag sa kalangitan. Bukod dito, nagkaroon ng malakas na pag-ulan at makapal na ulap sa buong sityo mula 8:00 ng gabi hanggang madaling araw. Ginoong Raul, paano mo nakita ang mukha ng aking lolo gamit ang liwanag ng buwan kung ang buwan ay hindi sumikat at ang gabi ay binabagyo? Natahimik ang buong silid-aralan ng batas. Ang mga reporter ay mabilis na nagsulat sa kanilang mga notebook. Si Raul ay biglang natigilan. Napalunok ng laway at nagsimulang pumatak ang pawis sa kanyang noo. Tumingin siya kay Atty. Lufer na halatang nagulat din sa hawak na ulat ng bata. Baka dahil sa ilaw ng flashlight ko. Ginamit ko pala ang flashlight ko nung oras na yon. Flashlight? Ngunit sa unang opisyal na sinumpaang salaysay mo sa presinto ng pulisya na may petsang 16, sinabi mo na nasira ang inyong flashlight 3 araw na bago ang insidente at hindi mo ba ito napapalitan? Alin bang totoo, Ginoong Raul? O baka naman
May nag-utos lamang sa iyo na sabihin ang kwentong ito upang idin ng aking lolo. Objection, Your Honor. Ang kinatawan ay nanggigipit sa testigo at gumagawa ng mga haka-haka na walang basihan. Objection overruled. Ang tanong ay may direktang kinalaman sa kredibilidad ng testigo. Sagutin mo ang tanong, Ginoong Raul. Hindi na nakasagot si Raul. Napayuko na lamang ito habang nanginginig ang mga kamay. Kitang-kita ng lahat na ang unang ebidensya ng prosecution ay gumuho dahil lamang sa talino ng isang bata. Ngunit alam ni June na hindi pa doon nagtatapos ang laban. Dahil alam niyang si Atty. Lufer ay may ipepresenta pang mas mabigat na dokumento. Matapos ang nakatitindig balahibong paggisa ni June sa gwardya, ramdam ang bulungan ng mga tao sa loob ng courtroom. Maging ang hukom ay seryosong nakatitig kay Atty. Lufer, naghihintay ng kanyang susunod na akbang. Batid ni Lufer na nadungisan ang kanyang reputasyon. Kaya naman napalitan ng galit at seryosong ekspresyon ang kanyang dating nakangising muka. Umayos siya ng tayo. Inayos ang kanyang mamahaling kurbata at kinuha ang isang folder mula sa kanyang lamesa. Your Honor, aaminin ko na nagkaroon ng kalituan ng ating gwardya dahil marahil sa takot at dilim nung gabing iyon. Ngunit ang batas ay hindi lamang nakasalalay sa alaala ng isang tao. Ang batas ay nakabatay sa mga permanenteng kasulatan. Ipinapakita ko sa korteng ito ang opisyal na internal audit report at ang property accountability agreement na nilagdaan mismo ng akusado na si Sunny. Eksaktong 3 buwan lang nakakaraan noong Marso 15, 2026. Naglakad si Atty. Lufer patungo sa gitna. Itinaas ang dokumento upang makita ng lahat, bago ito ipasuri sa court stenographer at sa hukom. Sa ilalim ng kasunduang ito, ang akusado ay binigyan ng buong pananagutan sa lahat ng mamahaling kagamitan sa loob ng rest house. Nakasaad dito na kung may mawalang anuman, ito ay direktang patunay ng kanyang malaking kapabayaan o di kay direktang pagnanakaw. At ang pinakamahalaga, Your Honor, ang lagda sa ibaba ay sumailalim na sa paunang pagsusuri at napatunayang perma nga ito ni Sunny. Ang dokumentong ito ay hindi nagsisinungaling. Tapos na ang laro, bata. Tumingin si Atty. Lufer kay June nang may mapang-aping ngiti. Tiwala siya na sa pagkakataong ito, wala nang kawala ang matanda. Ang isang dokumentong may perma ng akusado ay tinuturing na matibay na ebidensya sa korte na mahirap pasubalian, lalo na ng isang bata. Tumingin ang hukom kay June. John, maaari mong lapitan ng lamesa upang suriin ang ebidensya ng prosecution. Mayroon ka bang masasabi ukol dito? Humakbang si John patungo sa unahan. Sa kanyang tabi, nakita niya ang kanyang lolo na si Mang Sunny na tahimik na umiiyak, nangihina at tila tanggap na ang kanyang masamang kapalaran. John, anak, huwag mo nang ituloy. Mapapahamak ka lamang sa mga taong yan. Ayoko nang maging pabigat sa'yo. Tanggap ko na ang mangyayari sa akin. Lolo, tumingin ka sa akin. Huwag kang susuko. Ang katotohanan ay may sariling liwanag at hindi ko hahayaang mapadilim ito na mga taong mapagsamantala. Magtiwala ka po sa akin. Binitawan ni June ang kamay ng kanyang lolo at hinarap ang mesa kung nasaan ang dokumento. Kinuha niya ito. Ngunit sa halip na basahin lamang ang nilalaman, itinaas niya ang papel at tinapat ito sa liwanag ng fluorescent lamp ng korte. Pagkatapos, dahan-dahan niyang hinaplos ang texture ng papel at tiningnan ang likuran nito ng may matinding konsentrasyon. Sa puntong iyon, isang mabilis na koneksyon ang naganap sa kanyang matalinong isipan. Naalala niya ang mga impormasyong nabasa niya sa mga libro ng selyo at manufacturing na pinag-aralan niya sa silid-aklatan. Oh, ano ngayon, batang henyo? Kaya mo bang basahin ang nakasulat? O baka naman naghahanap ka pa ng mga picture dyan? Ang papel na yan ay patunay na ang lolo mo ang may kasalanan. Wala nang magagawang pagiging pilosopo mo ngayon. Atty. Lufer, sinabi mo na ang dokumentong ito ay nilagdaan ng aking lolo noong Marso 15, 2026 sa loob ng opisina ng kumpanya, tama ba?
Oo. At huwag mong sabihin hindi niya perma yan dahil napatunayan na ng eksperto na sa kanyang linyang iyan. Hindi ko po tinututulan ng perma, Atty. Lufer. Ang tinututulan ko ay ang mismong papel na pinagpermahan. Napakunot ang noo ng hukom. Maging si Atty. Lufer ay panandaliang natigilan sa sinabi ng bata. Your Honor, kung mapapansin niyo sa ilalim ng liwanag, ang papel na ginamit sa dokumentong ito ay hindi ordinaryong bond paper. Ito ay isang uri ng high-grade molecular security paper na may natatanging watermark sa likod. Ang kumpanyang nagmamay-ari ng lupain ay gumagamit ng papel na ito para sa mga legal na kasunduan upang maiwasan ang pamimeke. At ano ang kinalaman ng uri ng papel sa kasong ito, John? Your Honor, ang watermark sa likod ng papel na ito ay malinaw na nagpapakita ng serial production code na batch 2026B. Ayon sa rehistro ng mga manufacturers ng bansa, ang partikular na batch ng papel na ito ay dinisenyo, ginawa at inilabas lamang sa merkado noong Mayo 2026 upang palitan ang lumang disenyo ng kumpanya. Biglang napatayo ang hukom mula sa kanyang upuan. Kinuha ang dokumento at tiningnang mabuti ang watermark gamit ng kanyang magnifying glass. Ang buong korte ay nabalot ng matinding katahimikan habang inihintay ang reaksyon ng hukom. Ang tanong ko ngayon sa korte, paano nagawang permahan ng aking lolo ang kasunduang ito noong Marso 15, 2026 kung ang papel na ginamit para sa kasunduan ay hindi pa man lamang naimbento, na ipoproduce o naibebenta sa buong mundo noong panahong iyon? May kakayahan ba ang aking lolo na maglakbay sa hinaharap para lamang pumirma sa papel na ito? O sadyang ang dokumentong ito ginawa niyo lamang kamakailan, Atty. Lufer, sa pamamagitan ng pagkopya ng perma ng aking lolo mula sa ibang lumang papeles upang gumawa ng peking ebidensya? Isang malaking pagsabog ng gulat ang dumaan sa buong bulwagan. Ang mga tao ay napasinghap at si Atty. Lufer ay biglang nakaramdam ng panlalambot ng mga tuhod. Ang kanyang mukha ay tuluyang nawalan ng kulay at ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig sa harap ng lahat. Ang buong bulwagan ng korte ay tila niyanig ng isang malakas na lindol. Ang mga mamamahayag ay nag-uunahan sa pagkuha ng larawan ng namumutlang mukha ni Atty. Lufer. Ang hukom ay galit na ipinalo ang kanyang gabel upang ibalik ang kaayusan. Ngunit maging siya ay baka sa matinding pagkagulat sa kanyang mukha. Silence! Order sa loob ng korte. Atty. Lufer, seryoso ang paratang na ito ng kinatawan ng akusado. Ang anachronism sa ebidensyang ipinresinta mo ay isang malinaw na indikasyon ng pamamalsi o perjury. Mayroon ka bang sapat na paliwanag ukol dito bago ideklara ng korteng ito na walang bisa ang iyong dokumento? Your Honor, ito ay isang malaking pagkakamali lamang sa panig ng aming sekretarya o sa printing department ng kumpanya. Hindi ko po alam na magkakaroon ng discrepancy sa batch ng papel. Ngunit hindi nito binabagong katotohanan na nawawala ang mga kagamitan at ang matandang yan ang huling nandoon. Humakbang si John pasulong. Malamig ang titig kay Lufer. Hindi mo alam, Atty. Lufer? O sadyang hindi mo akalain na may makakapansin sa maliit na detalyeng iyan? Your Honor, kung hindi pa sapat ang peking papel na iyan upang patunayan ang kawalan ng sala ng aking lolo, nais ko pong ipakita ang tunay na dahilan kung bakit narito tayo ngayon. Kinuha ni John mula sa kanyang lumang bag ang isang maliit na digital device at ilang piraso ng orihinal na dokumento na may iba namang selyo. Noong gabing pasukin ko ang rest house upang maghanap ng ebidensya, hindi lamang ang peking papel na iyan ang nalaman ko. Sa loob ng isang lihim na compartment sa likod ng istante ng aklatan, nakita kong orihinal at tunay na kontrata ng kumpanya. Dito sa tunay na kasunduan, malinaw na walang kinalaman ng aking lolo sa pananagutan ng mga mamahaling kagamitan sa opisina. Ngunit higit sa lahat, Your Honor, may mas malaki silang itinatago. Sige, magpatuloy ka, John. Ano ang ibig mong sabihin? Walang naganap na pagnanakaw, Your Honor. Ang lahat ng kagamitan na sinasabing ninakaw ng aking lolo ay hindi kailanman lumabas sa ari-arian. Ang katotohanan ay sadyang itinago ni Atty. Lufer
at ng gwardyang si Raul ang mga kagamitang iyon sa lumang bodega sa likod ng rest house. Ginawa nila ito upang palabasin na nagkaroon ng krimen. Isisi sa aking lolo at magamit na dahilan upang mapatalsik ang aming pamilya sa lupain ng walang binabayarang kompensasyon ang kanilang korporasyon. At mayroon akong patunay. Itinaas ni June ang kanyang maliit na digital device at pinindot ang play button. Ang boses na lumabas mula sa speaker ay malinaw at walang pag-aalinlangan. Ito ay ang boses mismo ni Atty. Lufer at ng gwardyang si Raul mula sa kanilang pag-uusap noong nakaraang gabi. Huwag kang tanga, Raul. Sino magdududa? Ang mga pulis ay naniwala na sa kwento natin dahil sa mga peking dokumento na ginawa ko. Ang mahalaga, kapag napatunayang guilty ang matanda, mapapalis natin ang pamilya niya sa lupang ito. Nang marinig ang recording, ang buong korte ay napasigaw sa gulat. Si Raul na nasa witness stand ay tuluyan ng naiyak at napaluhod, habang si Atty. Lufer naman ay napasuntok sa lamesa. Dilaan ang kanyang tuyong labi at tuluyang nawalan ng kanyang mayabang na tindig. Illegal electronic wiretapping yan. Hindi pwedeng tanggapin ng korte ang ebidensyang yan. Peke ang recording na yan. Gawa-gawa ng batang yan. Your Honor, ayon sa jurisprudence, ang isang recording ay maaaring tanggapin kung ito ay nagpapatunay ng isang krimen sa akto at hindi labag sa karapatan ng isang tao kung ito ay nakuha sa isang pampubliko o korporatibong ari-arian na bukas ng bintana. Ngunit bukod sa recording, narito na po ang mga opisyal ng pulisya mula sa kabilang presinto na bago pa man magsimula ang pandinig na ito, ay pinasok ang sinasabi kong bodega at doon ay na-recover nila ang lahat ng kagamitan na may selyo ng kumpanya. Bumukas ang pinto ng korte at pumasok ang dalawang unipormadong pulis. Bitbit ang ulat ng pagka-recover sa mga kagamitan. Doon ay tuluyang gumuho ang mundo ni Atty. Lufer. Tahimik. Ang korting ito ay nakarinig at nakakita ng sapat na katibayan. Malinaw na ang akusado na si Sunny ay biktima ng isang malaking sabwatan at pamamalsi ng ebidensya. Dahil dito, ang korting ito ay nagpapasya na iurong ang lahat ng sakdal laban kay Sunny. Siya ay dinideklarang walang kasalanan at malaya. Nagsigawan sa galak ang mga tao sa likod. Umiyak ng malakas si Mang Sunny, ngunit sa pagkakataong ito ay dahil sa labis na katuwiran. Agad niyang niyakap ng napakahigpit ang kanyang 9 na taong gulang na apo. At para naman kay Atty. Lufer at Ginoong Raul, iniuutos ko sa mga otoridad na agad silang arestuin sa loob mismo ng korting ito sa mga kasong perjury, fabricating false evidence, at malicious prosecution. Ang kaso laban sa kanila ay agad nasisimulan. Lumapit ang mga pulis kay Atty. Lufer. Ang kanyang mamahaling relo at Amerikana ay walang nagawa ng iposas ang kanyang mga kamay. Bago siya tuluyang hilahin palabas ng korte, hinarap siya ng batang si June na may kalmado ngunit makapangyarihang muka. Sinabi ko na sa iyo, Atty. Lufer, ang batas ay ginawa para sa katotohanan, hindi para maging sandata ng mga mayayaman upang mang-api ng mahihirap. At ang totoong talino ay hindi nasusukat sa ginto, kundi sa ustisya. Napayuko na lamang ang mayabang na abogado habang hinihila palabas ng courtroom. Habang si Mang Sunny naman at si June ay naglakad palabas ng korte na nakataas ang noo. Bitbit ang tagumpay na hindi mabibili ng salapi. Isang batang henyo ang nagpatunay na walang maliit o mahirap kapag ang katotohanan ang iyong ipinaglalaban. Dito po nagtatapos ang ating 5 bahagi ng kwento ng batang henyo at ng mayabang na abogado. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay mula part 1 hanggang katapusan dito sa Tamokski TV. Huwag po nating kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share ang kwentong ito sa inyong mga kaibigan. Abangan po ninyo ang marami pa nating mga kwentong kapanapanabik. Mag-ingat po kayong lahat at pagpalain ng may kapal. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamokski TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento.
Thank you and God bless you all. Peace out.